Anonymous kababalaghan, confessions. Parang may pattern. Nangyari ito noong grade 8 pa lang ako. Nag-film kami para sa third quarter PETA namin sa Filipino. Kaya nagpasya kaming mag-meet up sa bahay ng isa naming kagrupo. May isang eksena na kailangan i-shoot sa mas malawak at tahimik na lugar. Kaya pumunta kami sa malapit na playground at sa mga oras na yon, wala nang naglalaro. Pagdating ko pa lang doon, medyo eerie na sa pakiramdam at hindi tumitigil ang tilaok ng manok. Pero hindi ko na lang pinansin. Pabalik na kami sa bahay nila nang tumingin ulit ako sa playground. Bigla kong nakita ang isang lalaking nakatayo. Kulay asul siya, kalbo at nakangiti na parang si Pennywise. May dugo ang mga ngipin. Hindi ko alam kung pagod lang ako at imahinasyon ko lang iyon o kung totoo nga. But at some point, it felt real. Biglang humangin at nagtayuan ang balahibo ko. Sinabi ko agad ito sa mga ka-groupmates ko. Sabi nila, baka guni-guni ko lang yun. Pero nag-insist ako. Medyo naniwala naman sila kahit may konting duda. Hindi ko naman sila masisisi. Nag-change topic ako sa usapan namin. May ginamit kaming props sa film na 3 bulaklak. Sabi ko, nasaan yung isang bulaklak? Sabi nila, hindi nila mahanap. Pero tanda ko na parang nakita ko yun. Biglang naalala ko, nakita ko yung nawawalang bulaklak sa exact spot kung saan nakatayo yung lalaki. Fast forward, naging biro na lang sa amin ang nangyari sa playground. Hanggang sa unti-unti kaming nakaranas ng mga kababalaghan. May mga doppelganger, babaeng umiiyak sa CR, mga yapak na sumusunod, at may kasama sa picture. Pero nung titignan namin ulit, wala na. Napansin namin na parang may pattern. Girl, boy, girl, boy. Paulit-ulit na cycle. Tumutugma rin ang mga pangyayari sa petsa o buwan ng kapanganakan namin. Palagi akong nagdadasal sa Diyos. Grade 9 na ako ngayon at hindi na kami magkakagroup. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang iyon.